Good morning, grade 6. So, here is your AP learning video lesson. So, bago pa itinatag ang Commonwealth, so ano ba ang mga pangyayari bago pa maitatag ang Commonwealth? Paano tayo nakarating sa ating kinahantungan ngayon sa tulong ng mga pangyayari ng mga panahon na yon? So, bago ang panahon ng Philippine Commonwealth ay nagkaroon tayo ng mga Philippine Bill, Philippine Assembly bago ang Jones Law, at meron din tayong Philippine Independence Commission matapos ang Jones Law. Misyong Osrox or Osrox Mission, Hair Horse Cutting, Tidings McDuffie Law, Constitutional Convention bago tayo magkaroon ng pamahalaang Commonwealth. So, daanan lang natin sandali. So, sa Batas ng Pilipinas noong 1902 ay nung inihayag ni Henry Allen Cooper na maging batayan ng pamahalaang demokratiko sa bansa, bilang ang probisyon nito ang pagtatatag ng isang kapulungan ng mga mambabatas na binubuo ng mga Pilipino. So, ang probisyon ng Cooper Act ay magbigay ng talaan ng karapatan ng mga Pilipino sa pagtatatag ng isang pambansang pamahalaan o halalan para sa mga pambansang asembleya, pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa para sa mga Pilipino, pagpapadala ng mga dalawang Pilipinong kinatawan sa Kongreso sa Amerika. Sa pambansang asembleya, ito yung Philippine Assembly ng July 30, 1907. Layunin nito na gumawa ng mga batas para sa mga Pilipino at ang bilang speaker nila ay si Sergio Osmeña Sr. No? Yan yung tatay ni Sergio Osmeña. So, sa Jones Act or sa Philippine Autonomy Act, unang hakbang tungo sa pagsasarili ng Pilipinas ay binigyang kahulugan nito ang karapatan ng mga Pilipino ang probisyon ng pagbibudget at kapangyarihan sa pamahalaan sa taripa sa kawanihan. So, ang taripa po ay tinatawag nating tax. So, sa bago sumapit ang 1935 ay tinalaga ng USA o ng Amerika si Frank Murphy bilang Gobernador General ng Pilipinas. So, ito po yung bansang Amerika sa South America. Ito yung USA sa kontinente ng South America. So, kabilang po dyan ang Alaska na nasa bandang itaas at ang Hawaii, yung Hawaii. So, ito po yung bansang Amerika at ito yung Pilipinas. Gano'ng kalayo ba ang Amerika sa Pilipinas? So, ang paglayo po niyan ay ito yung North America, iikot ka po sa Pacific Ocean at bago ka makarating dito sa Pilipinas. Kasi kung dito ka dadaan, mas malayo dahil paikot-ikot. Oh, kung panahon na yun, gumagamit lang sila ng mga bangka o barko. So, pag ikot niyan, doon po makikita. So, paano natin mas makikita? Panoorin nyo po itong video clip na ito na ininda ko para sa inyo. Nakikita niyo po ngayon ay mapa ng Amerika. Kung titignan niyo po mabuti, at po yung mundo, na kung saan ito po yung Amerika, ito ang mga lugar na binabiyahe nila or lalakbay nila patungo sa Pilipinas. So nakikita niyo po kung gano'ng kalayo, kalawak ang Pacific Ocean para marating ang Pilipinas. So ito po yun. At saka pa lang ito ang Pilipinas. So makikita niyo po ay ang larawan ng Pilipinas na kung saan ay yung lalakbay nila. Okay po. Balikan natin. So nakikita niyo yan. Mga guhit na po yan ay mga Philippine trenches, mga biyak sa ilalim ng lupa. Nakikita po ninyo yung isla ng Palaw. Ito po Guam. okay. Na kung saan kasama sa bansang Amerika sa kasama rin dito ang Hawaii. Ito yung Hawaii, kakabaan ng Hawaii. Ito pong Hawaii kasama sa bansang Amerika. Okay po. Ayan. Yan yung mga nakikita niyo po ay isa ilalim dito. So ito na po ang bansang Amerika. Ito po ng mga states. Yung mga states of America. Bilang ng states ay katupas ng ginawang parts sa kanilang lugar. Okay? So, sa misyong Osrox na yon, pinadala ng Pilipinas ay bago pa yung misyong Osrox noong 1931 ay marami pang mga misyon na pinadala simula pa noong 1918. So 1918 nagpapadala na tayo ng mga tao
na bilang maging representasyon ng Pilipinas sa Kongres sa Senado ng Amerika o sa Kongreso ng Estados Unidos para maging maihain ang mga batas para sa pangkapayapaan at kaayusan na hinihingi ng Pilipinang Batas Jones. So, noong panahon na yan, noong 1931, ay humingi ng tulong ang misyong Osrox sa tatlong tao dahil sa pagkabigo ng mga panahon na yon simula pa noong 1918 ay mapalad sila na umayon ang kanilang misyon dahil noong panahon na iyan ay maraming pangkat ng magsasaka at manggagawang Amerika ang nababahala sa pagpasok sa Estados Unidos ng mga produktong Pilipino kasi maraming mga manggagawang Pilipino din na pumapasok sa Amerika na mas mababa ang pasahod kaysa sa mga Amerikanong nagtatrabaho. Kaya kinukuha nila puro mga Pilipino. Kaya nababahala sila. So naniniwala ang mga pangkat na ito na dapat nang ibigay ng Estados Unidos ang kalayaan sa Pilipinas. So bakit hindi nila, sabi nila, bakit hindi hayaang pagsarili nila sila para hindi na kami na mahihirapan pa o hindi kami naitsapwera. So, sa panahon ito, ang Hapon din ay nagsisimula ng sumalakay sa mga bansang kanilang sinasakop. No, so since alam ng mga Hapon na ang Pilipinas ay sakop ng Amerika, ay nag-umpisa na silang manakop sa mga timog silangang Asya. Naumpisahan na ng mga Hapon na pananakop sa Korea, so sumunod sa mga ibang bansa na. Dahil sa bantang ito, maraming Amerikano ang tumulong sa misyong Osrox para mapabilis ang pagsasarili ng Pilipinas at mabigay ang kalayaan. So sa aktong ito ay noong December 1932 ay tinulungan sila ng tatlong mambabatas na si Butler Hare, si Harry Hoss at Bronson Cutting. So pangkalatang sinuporta na nila ang misyong Osrox at tinutulan ito ng pambansang asembleya dahil sa probisyon na pagtatatag ng base militar sa Pilipinas at may paghihigpit sa mga Pilipinong nandodarayuhan sa Amerika. So sa tulong nito sa Heroes Cutting ay nawakasan ang taripa sa asukal o pagbababa ng taripa or tax sa asukal. Dahil sa mga lugar sa Pilipinas ay marami tayong mga binabayaran pang tax para mai-import ang asukal. So paggawad ng malayang pakikipagkalakaran o pakikipagnayan sa mga ibang bansa. So sa panahon nito, ang Senate President ay si Manuel Quezon at siya naging presidente ng Senado mula 1916 hanggang 1935 at si Pangulong Roosevelt. So sa batas na ito, bago pa itatag ang Tidings McDuffie, sa Heroes Cutting ay binibigyan tayo ng 10 taon na paghahanda para mabigyan ng panahon para mapag-aralan ng mga Pilipino at magtatag ng pamahalaang Commonwealth para pamunuan ng Pilipinas. So sa panahon na ito ay naging banta ito sa pagiging Pangulo ni Manuel Quezon. Kaya ang ginawa ni Manuel Quezon ay nagpunta siya ng Amerika para humingi ng tulong sa mga mambabatas. Dahil sa tagumpay ng misyong Osrox ay hindi ito kinasiya ni Manuel Quezon dahil hindi niya tanggap ang Heroes Cutting. Dahil si Osmeña at Rojas ay naging balakid sa mga ambisyon ni Quezon. Dahil alam niya ang Heroes Cutting ay magiging susi sa kalayaan ng Pilipinas at tiyak na mananalo si Sergio Osmeña bilang Pangulo ng Commonwealth. Kaya ang bunsod dito, ang ginawa ni Quezon ay nagpunta siya at nakipagpulong para makagawa ng bagong batas na makikipag-ugnayan siya kay Senator Millard Tidings at Congressman John McDuffie upang kunin ang kanilang suporta para marepaso o ma-revise ang Heroes Cutting Act. Sa tulong ng dalawang mambabatas ay nagkaroon ng pagbabago sa Heroes Cutting at ginawa itong Tidings McDuffie Act or Philippine Independence Act na pinagtibay ni Pangulong Franklin Roosevelt.
Kaya naitatag ang pamahalang Commonwealth. Na ayon dito ay magtatamo ang Pilipinas ng 10 taon para ang pamahalaan ng Commonwealth sa ilalim ng pamamahala ng Amerika. No? Sila ang mamumuno, kaya lang may mga pagkakataon na hindi nila hindi maliban sa mga ilang dahilan, yung ugnayang panlabas at usaping pinansyal ay hawak pa rin ng Amerika. So sa batas tayo ni McDuffie may gagawad sa loob din ng 10 taon at pagbuo ng pamahalaang Commonwealth. So sa pagsasani nito, gagabayan tayo ng Estados Unidos ng Pilipinas upang maihanda sa bansa para sa kasarinlan. So layunin ng Commonwealth na sanayin ng mga Pilipino sa sariling pamamahala, patatagin ang sistemang pampolitika at mapaunlad ang kabuhayan bago pa maganap ang malayang bansa makalipas ang 10 taon. So sa tidings McDuffie, nagkaroon ng pagpupulong para sa balangkas ng bagong saligang batas noong July 1934 dahil hindi mo naman may papatupad ang mga kautusan na ito kung wala kang saligang batas. So sa bagong saligang batas na inaprobahan noong February 8, 1935 ay pinagtibay sa eleksyon noong May 4, 1935 at isang halalan ng pangkapangulo ginanap noong September 16, 1935 na kung saan tumakbong kandidato bilang Pangulo si Emilio Aguinaldo na pinuno ng Unang Republika, tumakbo rin si Gregorio Aglipay na pinuno ng Aglipayan Church na isang simbahan na hiwalay sa Santo Papa o hindi sila kumukuha, hindi nila tanggap ang batas na ginagawa na galing sa Santo Papa. Kaya tinawag silang Aglipayan Church. So, at si Manuel Quezon bilang nanalong Pangulo ng Commonwealth. At ang pangalawang Pangulo naman po ay si Sergio Osmeña. So, ito po ang pagpupulong nung pag-ratifika ng kanilang pagkapangulo ni Manuel Quezon at nilagdaan sa White House ni Franklin Roosevelt. Ito po ang inauguration ng kanilang pagkapanalo ng Pangulo ng Pilipinas at ni Sergio Osmeña. Inihayag ni Pangulong Quezon na kanyang talumpati ng pag-asa ng magandang bubunga ng pagbabagong politikal sa pamahalaang Commonwealth ay nanawagan siya sa mga Pilipino na magkaisa upang maging matibay ang pundasyon ng itinatag na republika at mapatunayan sa mundo na kaya ng Pilipinas na makapagsarili sa malayang mundo ng mga bansa. Okay? So, noong 1935, saligang batas ng Commonwealth ay ang Batas Pambansa Depensa 1935 na kung saan si Douglas MacArthur na General Douglas MacArthur ang naging pinuno ng hukbo sa pagtatatag ng pambansang hukbo ng Pilipinas at upang ihanda ang mga kagamitan at armas ng pakikidigma dahil sa pangamba ng pagsakop ng mga Hapones sa pagkontrol sa ekonomiya, pagpapatibay ng demokratikong konstitusyon, reforma sa edukasyon, sa pagpapatatag ng pagbabago ng mga edukasyon para maipatupad dahil sa mga pag-aaral ng mga mamamayan, forma ng transportasyon, promosyonal na kapital, industrialisasyon, kolonyalismo ng Mindanao. So ano-ano ba yung mga laman na yon? So sa pambasa seguridad, si Douglas MacArthur ay tinalaga ni Manuel Quezon bilang pinuno ng hukbo na magtatag ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Dito nag-revolve yung Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Army. No? Kaya nagkaroon tayo ng mga ganyang mga pantubig, pandagat at panghipapawid. So sa umpisa pa lang ay si Douglas MacArthur na dahil kilala siyang mandirigma, no, na nakipaglaban sa mga Kastila, sa mga Hapones, at sa Amerikano, sa mga paglalaban ng mga Pilipino-Amerikano noong panahon na yon. So lakas regular, so ang regular ay mga sundalong Amerikano at sibilyang reserba ng lakas o yung kasama sa Philippine Constabulary, yung mga reserve para maging army kung kailangan ng tulong ng sandatahang lakas ay sila yung kinukuha. Kaya nagkaroon tayo ng ROTC noong mga panahon na yon o civilian training. So sa bisa ng presidential order na pinalabas ni Roosevelt noong 1941, isinama ang sandatahang lakas ng Commonwealth ng Pilipinas
sa sandatahan lakas ng Estados Unidos, ang United States Armed Forces in the Far East. Si Major General Douglas MacArthur, ang tinalagang komandante ng ang USAPE, ay binuo bilang pinamunuan militar sa Pilipinas upang labanan ang pwersa ng mga Hapones noong World War II. Pagkakaroon ng wikang pambansa. Sa surian ng wikang pambansa na pinamunuan ni Jaime C. de Vera, sa 8 pangunahing wika na pinagpipilian upang maging batayan ng wikang pambansa. Ang mga ito ay ang Tagalog, Kapampangan, Cebuano, Bicolano, Hiligaynon, Ilocano, Pangasinense at Waray. Sa 8 na yan, naging batayan ng wikang pambansa ang Tagalog. Dahil ang Tagalog ay naging mayroong malaking bahagdan. Ibig sabihin, mas marami ang mga Pilipinong gumagamit ng Tagalog. Kaya sa mga akda, babasahin at aklat ay nakasulat sa Tagalog. Kaya ang pinagbatayan po ni Jaime de Vera para imungkahi na maging wikang pambansa natin ay Tagalog. So, noong July 7, nilagdaan ni Pangulong Quezon ang Batas Commonwealth 570 na nagtatadhana ng pambansang wikang batayan sa Tagalog ay ang maging opisyal na wika ng bansa. Noong 1959, ipinahayag ang kautosang pangkagawaran. So, bilang 7 sa pambansang wika ay tatawagin Pilipino. Kaya nagkaroon tayo ng mga subject na Filipino para may turo ang pambansang wika sa lahat ng antas sa buong mundo. No? So, kaya may subject tayong Pilipino. Kaya sa ibang lugar sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, marunong silang magtagalog. Okay? Yun ang advantage ng ibang lugar. Sanay sila sa wika nila, wikang Bisaya, marunong silang magwikang Tagalog. Siyempre, sa mga lugar na Tagalog, sanay tayo sa wikang Pilipino. Kaya hindi natin alam yung ibang wika nila dahil mas nasanay sila doon. Kaya lahat sila, makakapag-ugnayan tayo, makakapag-usap tayo gamit ang wikang Pilipino or wikang Tagalog. So, sa pambansang kabuhayan at kaunlaran, nagkaroon ng matatag na kabuhayan ng bansa sa pagiging pangunahing layunin ng Commonwealth. Nais na may taguyod ng ekonomiya ng bansa nang hindi umaasa sa Estados Unidos para hindi tayo na nag-i-import. So gumagawa ng hakbang si Pangulong Quezon upang mapaunlad ng bansa tulad ng pananalapi at kabuhayan, industriya, pagsasaka at pagbubuwis. So sa pambansang kabuhayan at kaunlaran, nilikha ang Assembly ng Pilipinas ang pambansang sanggunian ng sa kabuhayan upang magpayo sa pamahalaan tungkol sa mga isyu ng pangkabuhayan at pananalapi. So ito para naging Department of Trade and Industry, no? Sa tinatag din ni Pangulong Quezon ang National Economic Protectionism Association at ang Cooperative League of the Philippines na nagtalayong patatagin ang mga ito ang paglinang sa mga Pilipino na makabayang pamalayan sa kabuhayan at pasiglahin ang mabagal na pamilyang lokal. So hinikayat ang mga Pilipino ng mga pamahalaan ng mga Pilipino na tangkilikin ang mga produktong Pilipino. Dahil ng mga panahon na ito, kay Pangulong Quezon, ng Proclamation Bilang 76, mahigit bigyan pansin ang produktong Pilipino. Nakasaad dito ang pagdiriwang ng linggo ng produktong yari sa Pilipinas. Dahil ng panahon nito, ng panahon ng mga Amerikano, ay mas marami o mas nainganyo ang mga Pilipino sa mga produktong galing sa ibang bansa. Ito yung galing colonial mentality na sinasabing mas maigi ang produktong Amerika, mas maganda ang mga imported, kaya mas nahilig ang mga Pilipino noong panahon na yon. Kaya ang ginawa ni Quezon ay nagtatag siya ng mga ganito upang mabigyang importansya ang pagiging nasyonalismo na pagmamahal sa bansa ng mga Pilipino. So sa katarungang panlipunan, nalayunin programang magkaroon ng katarungan para sa pagkakapantay-pantay sa lipunan. Matiyak ang paglaganap ng katarungang panlipunan para sa lahat, sinagawa ng pamahalaan ng mga sumusunod, pagtatalaga ng mga abogado na magtatanggol sa hukuman sa mga karapatang manggagawa bisa ng Public Defenders Act laban sa pagpasamantalang kapitalista. Yung mga pagpapatupad sa minimum wage law at batas ng 8 oras ng pagtatrabaho sa karapatang bayan sa mga oras na lalampas dito. Kasi ng mga panahon na yun ay sinasamantala ng mga kapitalista o ng mga may-ari ng mga pagawaan ang mga manggagawa na binabayaran lamang na mababa sa kanilang sweldo. No? Halimbawa, ang wage nila, dapat ang bayad sa kanila ay 500, ang binibigay lang naman nila ay 350, 150, 250 nung panahon ngayon. Pero nung panahon noon, ang sahod lang siguro mga 100, 50, pero ginagawa nilang 20, 30,
noong mga panahon na yon. So, at nagtatrabaho sila ng higit sa oras ng walang bayad. No? Kaya tinatag ang minimum wage law. So sa katarungang panlipunan, pagtatatag ng Court of Industrial Relations na susuri sa suliraning pangkaunawaan ng mga manggagawa at kapitalista. Department, parang ito ngayon yung Department of Labor and Employment. No? So, sa DOLE. Okay? Para mas siguro ang kasagutan o ang kapakanan ng mga manggagawa sa isang sa kanilang trabaho. So pagtatatag sa Mindanao bilang lupang pansakahan sa pamamagitan ng homestead. So sa homestead, pinamimigay yung mga lupang tinitirhan. No, kung halimbawa pahihiramin ka ng lupa, pagtatanimin ka doon, bibigyan ka ng puhunan. Tapos sa karapatang panahon ng serbisyo mo sa pagtatanim doon sa lupa na yun, ay bibigyan ka ng pagkakataon na maari o maging sa iyo yung lupang iyong sinasaka. Okay? Sa mababang halaga. So, karapatan ng mga babae sa pagboto. Layunin ng programang ito na magkaroon ng kababaihan ng pagkakataon makilahok sa politika at panlipunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito yung pagkakataon ng mga babae na makaboto at maihalal at maiboto bilang bahagi ng pamahalaan. Dahil noong mga panahon ng Kastila, ang mga babae walang karapatang bumoto dahil sila ay tinuturing na mga pambahay lamang. Nahihalal si Elisa Rosales Ochoa bilang kauna-unahang babae na mambabatas ng bansa. So siya yung unang congresswoman. At ang sina Carmen Plianas ay bilang kauna-unahang babaeng konsehal ng Maynila. So paano tayo magkakaroon ng mga tao sa pamahalaan? So dapat mapuksa natin ang kamangmangan. Dahil nung panahon ng Kastila ay hindi para sa lahat ang edukasyon, para lamang sa mayayaman. Kaya nung ngayon, nung tinatag ni Manuel Quezon, ay mabigyan ng pagkakataon ng lahat na mapataas ang antas ng kabuhayan at makilahok sa politika. Pinasa ang Batas Commonwealth bilang 586, Batas Edukasyon ng 1940, na nagtatadhana sa mga legal na batayan sa kasalukuyang edukasyon elementarya. So, pang malinang ang makabayan at pagmamahal sa bansa, mabuting pagkamamayan, katauhang moral, disiplinang pansarili, itinaguyod din ang mga kursong bokasyonal, agrikultura, pangkalakalan, sining at paglalayag. So dito na itatag ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at iba't ibang mga subject sa paaralan. Religion, TLE, HELE, agriculture, ayan, no, sa sa business management, sa arts, sa navigational, sa paglalayag, kaya yung sa mga maritime at vocational, mga vocations. So, epekto ng pag-unlad ay natutong magpahalaga sa edukasyon. Ano nga ba yung mga natutunan na nagawa ng mga pamahalang Commonwealth sa Pilipino? Natuto tayo ng wikang Ingles, natutong pahalaga ng pagkakaroon ng pambansang wika sa pagtataguyod ng nasyonalismo at pagkakaisa, natutong makilahok sa politika mga kababaihan at ang nakilala ang ambag ng mga kababaihan sa lipunan. So kabilang din sa kontribusyon ng Pilipinisasyon sa sangay ng hudisyal sa Korte Suprema hanggang sa mababang hukuman. Paglikha ng mga bagong chartered cities, gaya ng Cebu, Iloilo, Bacolod, Davao, Zamboanga, San Pablo, Cavite, Tagaytay at Quezon. Dati Maynila lang. So nagkaroon na sila ng mga city din. Pag-amienda sa Ligang Batas na ang termino ng Pangulo at pangalawang Pangulo ay 4 na taon na maaaring magmahalal muli para sa isang panibagong termino. So ibig sabihin, pwede ka ulit maging pangulo. Pwede ka ulit maging pangalawang pangulo nung panahon na yan. Kaya nung panahon na yan, na nangyari yan kay Ferdinand Marcos, na nahalal ng paulit-ulit na umabot ng 20 taon. Siguro ay marahil sa pagmamanipula or sa halal ng bayan. Kaya lang nung panahon na yan ay naging pangulo siya sa matagal na panahon, no? Na maraming sumubok na talunin siya, kaya lang maraming mga dahilan kaya siya ang paulit-ulit na naging pangulo. Sa pagtatatag ng Kongreso ng Pilipinas, may 2 kapulungan. Ito yung Senado at ang kapulungan ng kinatawan na tinatawag nating mga congressman. At paglikhaan ng Komisyon ng Halalan o Komisyon ng Eleksyon ng mga kasiwa sa lahat ng halalan.
So ito po ang Manila Bay noong 1938. So maraming mga barko na dumadaong sa Pilipinas noon. So ang eskolta, sa Maynila din po yan. At ang Philippine flag. Sa mga parke, mga relief goods, at mga manggagawa noong panahon na yon. So sa tensyon politikal na sa pagitan ni Quezon at Osmeña dahil sa kanilang pagtakbo bilang Pangulo. So nagkakaroon sila ng mga pagtatalo or nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan dahil nga sa posisyon nila sa pamahalaan. Ito naman yung sa bahaging palengke o sa katubigan, mga mamimili sa mga bangka, mga dumarating na mga bangka ay namimili sila ng mga produkto na galing sa dagat. Kaya grabe pa reforma sa panahon ng Commonwealth. So marami mga Pilipino ang nagtatrabaho sa kanilang mga bukid dahil ng mga panahon na yon ay hindi katulad ngayon na marami na puro building. Kadalasan sila ay puro sa mga pagsasaka umaasa ng kanilang mga kabuhayan. So nagkakaroon sila ng mga reforma at hinihingi nila yung dinidinig nila yung mga hinaing ng mga Pilipino noon. At ang pagsabog sa Jones Bridge Santa Cruz, bunga ng digmaan sa pagitan ng mga Hapon. At ito'y papasok sa ating ikatlong quarter, digmaan sa pagitan ng Pilipinas, Amerika laban sa mga Hapon sa ikalawang digmaang pandaigdig.